Call me Roy, 35 years old, may asawa. We just call her Beth, 30. We are married 10 years ago at meron na rin kaming anak na nasa 10 years old na rin. Isa akong private bank employee at si Beth naman ay isang empleyado rin sa isang casino. Nakilala ko siya nang minsan nagkaroon siya ng transactions sa aming bangko. Ako nag-assist sa kanya at natugunan ko naman ang kanyang concerns sa kanyang bank account. Maganda at mabait, standing 5 feet. Akala ko nga noon ay isa siyang modelo. Unang kita ko pa lang sa kanya ay nagustuhan ko na kaagad siya. I invited her na kumain sa labas and that's how it all started. Una pa lamang ay inamin na rin niya sa akin na may boyfriend siya before. Kailan lang nagkahiwalay sila. Ibinigay niya ang lahat sa boyfriend niya ngayon pero iniwan din siya nito. And paminsan-minsan dala na rin ang pangangailangan, may mga clients sa casino na sumasama siya when they take her out. Kapalit na malaking halaga ng pera. Hindi ko alam kung bakit niya ikinukwento ito lahat sa akin. Maybe she wants me to lose interest in her. Pero hindi yun ang nangyari. Lalo pa akong na-excite na makilala pa siya ng husto. Natutuwa ako at natu-turn on sa kanya every time na magkukwento siya ng kanyang karanasan sa kanyang ex-boyfriend at sa kanyang mga client na sinasamahan niya sa labas. Nabanggitin niya ang pagsama niya sa mga clients niya, ang pinag-awayan nila ng kanyang boyfriend at ito nga ang dahilan why they broke up before. At isa pa, pareho pa silang nasa 20s ang edad noon. Kaya rin daw niya nagagawa ang mga bagay na yun for her family. Dahil wala namang ibang inaasahan ng parents niya kundi siya lamang, nang nagkasakit ang tatay niya kasi tumigil na siya sa kanyang pag-aaral sa kursong Bachelor of Science in Tourism Management. Habang tumatagal nararamdaman kong nai-inlove ako kay Beth until sinabi ko na sa kanya kung ano talaga ang tunay kong nararamdaman para sa kanya and she accepted me. Tanggap ko si Beth kahit ano pa siya, ano pa ang nagawa niya. Whatever she's doing, nangako ako na tanggap ko yon. Sino ba naman ako para pigilan siya sa mga bagay na gusto niyang gawin? Lalo na when it comes for her family. Masaya naman si Beth sa akin dahil nauunawaan ko siya sa mga bagay na ginagawa niya. Kahit girlfriend ko na siya, hindi ko siya pinakikialaman sa mga ginagawa niya. Lalo na kapag lumalabas siya with other guys. Mas excited pa nga ako dahil after nun magkukwento na siya ng mga nangyayari. After 2 years na girlfriend ko siya, we found out na magkasundo kami sa maraming mga bagay. At pareho kaming in love sa isa't isa. Kaya we started living in together. Hanggang nang mabuntis nga siya ay nagpakasal na kaming dalawa. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho pagkatapos niyang manganak at nag-focus na rin siya sa amin ng anak namin. Malaki ang pinagbago niya, hindi na rin siya lumalabas with the other men. Pero ako, I started fantasize about a deeper adventure when it comes to our sex life. I don't think na baka may mali na sa akin kasi mas gusto ko ang story niya before kami mag-do. Until one day I asked her, "Babe, what if itry natin in reality yung fantasy ko?" Hindi ko ine-expect ang sagot ni Beth sa akin. Natuwa siya. How? Hanap tayo ng guy na makakasama natin na magjo-join sa atin. Yeah, I know, pero I mean, paano at saan tayo kukuha? Medyo hindi na ako nakapagsalita. Paano at saan kami kukuha ng magiging third wheel? Sa gay bar? Ayokong pumasok doon, baka mapagkamalan pa akong gay.
sa FB, sa Twitter. Basta maghahanap na lang ba kami ng random men na pwede siya sa ganitong fantasy namin? Reluctant din ako sa ganitong idea pero gusto ko pa rin talaga matupad ang fantasy ko, lalo na at wala namang problema kay Beth. Ang hirap hanggang isang dating site ang na-discover ko at dito nga nag-start akong gumawa ng account gamit ang name ng babae and profile pic ni wifey. Pinili ko ang pinakamaganda niyang shot para gawing DP sa ginawa kong dummy account. Pero sinabi ko naman kay wifey ang lahat at mag-prepare na lang siya kung sakali makahanap kami ng magiging third wheel namin. And nag-set na rin kami ng sarili naming rules. I think meron kaming ginawang 5 rules. After several weeks, nakatanggap ako ng mga messages from a random man. Maraming guys ang nagkaroon ng interest kay wifey. At dahil ako may hawak ng dummy account, nakakapamili ako ng guy na pwede sa amin ni Beth. Pero maraming mga guys ang gusto ay solohin lang si wifey. After ko sabihin na ganito ang gusto namin, umaayaw na sila. Hanggang isang guy ang nakasundo ko. Tawagin na lang natin siyang si Clyde. Clyde is good to talk to. According to him, isa siyang veterinarian and single daw siya from a nearby city. 30 years old na rin siya. At nang banggitin ko nga sa kanya kung ano ang gusto namin ni wifey, nagulat ako sa sagot niya. Wala naman daw problema sa kanya and he is willing to follow our rules. Dahil nagkaroon na rin daw siya ng experience joining a married couple before. And kung gusto daw namin, may place siya sa Makati and he is making sure na very private ang lugar. After a deep conversations with Clyde tungkol sa fantasy namin, nag-umpisa na rin kaming magpalitan ng pictures at nagsimula na rin ng video calls. Mukhang okay naman pala si Clyde. Looks like a young Richard Gomez. And natuwa nga si Beth nang makita siya sa pic. Very nice si Clyde. Regularly nagme-message siya sa amin ng mga inspirational quotes. And lalo naman natutuwa si Beth sa kanya. Hanggang dumating na nga ang time na nag-set na kami ng date para sa meet up with him. And nagkasundo na, meet and play ang gagawin namin. Excited kaming pareho. Maaga kaming nag-prepare ni Beth. Weekend ang napili naming araw. Nag-take na lang muna ng day off si Beth sa kanyang work at ganun din si Clyde. Ako naman wala namang problema dahil wala naman akong pasok kapag Saturday at ang anak namin meron namang tagapag-alaga. Exactly 7 p.m. nakarating kami sa condo ni Clyde along Makati City. Tahimik ang paligid. Nagtuloy na kami ni Beth sa sinabing unit ni Clyde. Nasa second floor at ramdam namin ang privacy ng place. Hanggang natuntun na nga namin ang unit ni Clyde. Pareho kaming kinakabahan ni Beth. Ibang klaseng kaba naman ang nararamdaman ko habang nasa tapat na kami ng pintuan ng unit ni Clyde. Lalo pa at naaamoy ko ang pabango ni Beth at nagpaganda pa ng gusto ang asawa ko. Napayakap ako sa kanya saying na eto na to, mangyayari na ang fantasy natin. Kumatok na ako sa pinto at kaagad namang nagbukas and Clyde immediately greeted us. Agad naman niyang isinara ang pinto nang makapasok na kami ni Beth. Elegante and ang sexy ng ambience ng one bedroom unit ni Clyde. Mukhang pinaghandaan niya ng gusto ang pagdating namin ni Beth. Dahil bahagyang nakabukas ang pinto ng bedroom niya, natanaw ko ang kulay red na ilaw nito. Pinaupo na muna kami ni Clyde sa isang malambot na couch.
Tinanong niya kami kung kumain na daw ba kami. Napakamaasikaso ni Clyde, kaya naman lalong natutuwa sa kanya si Beth. The 20 degrees Celsius temperature inside Clyde's unit, in addition to its fragrant smell, which makes Beth even more excited. Lalo na at nakasuot lamang si Clyde ng kulay white at manipis na jogger pants at fitted na t-shirt na litawang sakto lang at natural na muscle niya. Kaagad namang nagtanong si Beth ng way ng washroom ni Clyde na itinuro naman niya. Habang nasa loob ng washroom si Beth ay kinausap na ako ni Clyde kung okay na daw na mag-start na kami. Sabi ko, okay naman, simulan mo na dahil sayang naman ang oras. Sabi pa ni Clyde, ang ganda daw ni Beth. Lalo tuloy ako na-excite sa gagawin ni Clyde. Maya-maya, lumabas na ng washroom si Beth. Nilapitan ko siya at hinalikan while Clyde is watching. Alam na ni Beth na this is the sign na mag-start na kami. At alam kong ready na si Beth sa gagawin namin ni Clyde sa kanya. Dahan-dahan namang lumapit sa amin si Clyde at hinarap naman siya ni Beth. Sandali akong tumigil at hinayaan muna silang dalawa. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko na makita ko na si Beth with Clyde. Beth's moments are intense. Sandali ko silang pinagmasdan ni Clyde. Magaling siya, para siyang isang musika na napapasayaw niya ang asawa ko sa kanyang sariling ritmo. Hindi malaman ni Beth ang gagawin niya, para siyang nawawala sa kanyang sarili. Lalo na nang magsimula na rin akong sumali sa laro nila ni Clyde. Habang nakatayo kaming tatlo. Pagkatapos ng halos 10 minuto sa ganitong eksena, pumasok na kami sa room. At dito na nga nangyari ang inaasam namin ni Beth. Natupad ang fantasy naming dalawa. Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko habang nakikita ko si Beth. Habang nakikita ko ang bawat reaksyon sa ginagawa namin ni Clyde sa kanya. Tuloy-tuloy lang kami. Halos kalahating oras din bago kami natapos. Pagod pero nag-enjoy kaming tatlo. Kumain na muna kami dahil nagpa-deliver si Clyde ng foods. At pagkatapos, naglabas siya ng mamahaling alak. Maya-maya lang ay pare-pareho na kaming tipsy tatlo and it's ended up sa laro na naman. Pagkatapos namin, pareho na kami nakatulog. 5 AM na kami nagising ni Beth at bago umalis, humiling pa ng isa pang laro, si Clyde. Nakauwi na kami ni Beth at nagpahinga na muna kami dahil pareho naman kaming walang pasok sa work that day. Nagchat-chat naman sa amin si Clyde. Nagpapasalamat sa tiwalang ibinigay namin sa kanya. At sabi pa niya, ang gorgeous daw ni Beth. Ilang weeks ang lumipas hanggang chats lang kami ni Clyde. At hindi na nasundan pa ang huli naming pagkikita dahil pare-pareho na kaming busy. Until he introduced us sa kanyang mga friends at nagulat ako dahil usually couple or married couples, karamihan. At mayroon palang isang community kung tawagin nila na open sa ganitong lifestyle. Isinali kami ni Clyde dito. Katagalan, nagkaroon nga ng meet and greet. Marami kaming nakilala ni Beth na mga mag-asawa na pareho kami ng gusto. Pareho kami ng fantasy. Hanggang naging kaibigan na namin sila, lalo na si Clyde. Pero mas gusto na namin na sa kapwa-couple din namin kami nakikipaglaro ni Beth. At si Clyde medyo nagtatampo na sa amin dahil hindi na namin siya nakakasama. After 2 years nagawa na ata namin lahat ni Beth at naisipan uli namin pagbigyan si Clyde. Kagaya uli noong una namin, sa condo unit niya kami nagpunta.
Okay naman, pare-pareho kaming masaya at nag-enjoy. After na nangyari sa kondo ni Clyde, napansin kong nagiging madalas na ang pag-chat niya kay Beth. As a friend, syempre, kinakausap naman siya ni Beth at wala namang problema doon. Pero ilang weeks ang lumipas, ganun pa rin si Clyde. Napapansin kong more on sweet messages na mga pinapadala niya kay Beth. Nag-usap na nga kami ni Beth tungkol dito. At inamin nga sa akin ni Beth na minsan pinuntahan daw siya ni Clyde sa work niya. At nagsabi na nga sa kanya na nai-inlove na daw sa kanya si Clyde. Kaya nga, pilit niyang iniiwasan ito. Nagulat ako sa sinabi ni Beth sa akin. Humingi siya ng sorry sa akin dahil hindi niya ito nasabi kaagad. Naiintindihan ko naman si Beth. Hindi naman niya kasalanan na ma-inlove sa kanya si Clyde. Nag-usap kami ni Beth na umalis na sa community. And si Clyde, kinausap ko rin siya tungkol sa feelings niya kay Beth. Sinabi ko sa kanya na hindi niya pwedeng ipilit ang nararamdaman niya sa asawa ko. Dahil pareho kaming nagmamahalan. At wala kaming problema ni Beth. Humingi naman ng pasensya sa akin si Clyde. At nahiya na rin siya. Hindi na kami bumalik pa ni Beth sa lifestyle na yon. Nag-focus na lamang kami sa buhay namin. There are times na inaalala namin ang mga ginawa namin, pero hanggang doon na lang yon. This is my story, Kuya Roms. Roy.